Samahan niyo ako na tanungin ang mga UP students kung may idea ba sila kung paano lumilipad ang mga eroplano. Sa tingin niyo po, paano lumilipad yung eroplano? Maganon po. Paano? Magaling. Pwede any other answers? Galing po siya doon sa kasi 'di ba yung parang umiikot niya. Parang pahigop kasi siya. So yung parang hinihigop niya na air, yun yung parang ginagamit niya na force para makalipad. Okay yung sagot. Pwede. Siguro, sa palagay ko, may mechanisms na ini-engineer yung mga nag-ano doon. Yun yung nagpapalipad. Pwede po ba kayo masama sa content namin about aviation po? Sige po. Isang tanong lang po. Paano po ba lumilipad yung aeroplano? Quick question. Sa turbines nila. Turbines. Okay po. Sige po. Thank you po. Yung alam ko pa kasi may engine po siya. Tapos sa may wings. Tapos Engines and wings. wala, hindi ko alam. Any idea lang. Wala ko idea. Chem-eng ako eh. Chem-eng. Okay. So chemicals yung alam. Chemicals. Okay po. Siyempre po pag piloto po tsaka engine. Piloto and engine. Kayo po. Air. Okay. Dahil sa fan, Sa fan. Okay. May gas. Huwag ka tumawa, wala kang sagot eh. May gas nga. Nililipag yung walang gas. Sa engine. Okay po. No right or wrong answer. Makina. Makina din. Di ba dahil sa Sa hangin. Sa hangin. Hindi rin. Kasi may makina eh. Makina magpapaanda. Sa hangin din ka. Actually. Mabigat yung aeroplano ba? Di yun lang ng hangin. Siguro po yung sa pag-design sa kanya dun sa plane. Yung sa plane po. Yung sa wing, sa wing. Sa palagay ko po, syempre meron na yung engine. And of course, meron rin po yung aerodynamic structure po ng airplane. Aerodynamic structure. First time natin makarinig na ganito sagot. Kasi very interesado rin po ako sa airplanes nung bata pa ako. Kaya, Dahil dyan, meron pa kaming another question. Grabe, kala ko kung sulong po. Last na po. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na mag-aral ng pagpipiloto or any career sa aviation industry na may sasagot na organization or government for free lahat ng expenses. For free? Yes, for free. Tatanggapin mo ba siya? Depende po kasi yan sa circumstances ng isang tao eh. Sa circumstances ko naman, gusto kasi ng papa ko maging civil engineer. Pero if ever man, wala naman yung, kung walang influence yung papa ko, siguro I will become an aeronautic engineer. Aeronautical engineer. Ayun po. If ever man, higher step pa, aerospace engineer. Aerospace engineer. Yun po yung tanging career na gusto kong kunin. So, if ever na nagsabay sila, nagkaroon ka ng opportunity here sa University of the Philippines and sa school na gusto mo with scholarship pareho, ang pipiliin mo is? Well, kung meron pa rin yung influence ng papa ko, I might have to kasi, kung natapos mo man yan, papasok ka pa rin sa opo naman. Siguro, tanungin ko muna kay papa ko kung papayag ba siya. Diba? Okay. Ano nga pala yung name? Carl Adrian Cao po. Carl. College of Engineering, Institute of Civil Engineering. BS Civil Engineering po ko. Thank you po for your time. Okay. Name and course niyo po. Mariela Casanol, BS Chemical Engineering. Chemical Engineering, okay. If na-offeran po ba kayo ng scholarship or government scholarship about aviation po, and naaralin nyo na lang po, it's free po, would you take this opportunity po? Siguro oo, since free na naman. Pero as of the moment, since nakakatanggap din naman ako ng free tuition dito sa UP, so Chem-Eng. If nagkasabay yung pagkakataon na pag-apply nyo po sa UP and natanggap yung scholarship nyo as a chemical engineering student and meron ding another opportunity as magiging pilot po kayo, pareho silang may sasagot na ng pag-aaral nyo, ano pong pipiliin nyo? Siguro Chem-Eng pa din. Chem-Eng. Oo, kasi yun talaga yung gusto kong course. Okay po. Thank you po for your time. Yung turbines niya, yung fan. Anong ginagawa ng turbines? Siya yung nagpo-pull para magkaroon ng force to lift the airplane upwards. So, sa mga engines niya. Engines. Magpa
pagpapaandar ng piloto po. Sa pagpapaandar ng piloto. If mabibigyan ka po ng pagkakataon na mag-study about aviation, na libre yung tuition, tapos lahat babayaran na, aaralin mo na lang. Mag-aaral ko po ba? Opo. Bakit po? It's okay to share. Kasi po, mas malaki yung kita ng mga pilots or nag-handle ng plane. About financial too. Thank you so much for your time po. Siguro po kung sa other students, opo. Pero para sa akin, mas pipiliin ko pa rin po yung arts. Arts. Okay po. Ano po yung arts na yun? Theater arts po. Theater arts. Or siguro fine arts or interior design. Fine arts. Okay po. Sige po. Thank you so much po for your time. Thank you po. Opportunity na po yun eh. Libreng scholar na rin yun eh. Siyempre tatay. Thank you po sa time. Would you take this opportunity po ba? Siguro magiging interested po ako. No. Kahit na kasi syempre, kung bibigyan ako ng chance, kung wala naman sa akin yung willingness and yung kagustuhan pag pilot or anything na sa ganong field, siguro hindi ko rin siya mabibigyan ng justice yung chance na binigay sa akin. Very good answer. Kayo po? Same din. Kasi pagka hindi ko talaga kasi gusto yung ginagawa ko, parang hindi ko siya Hindi niyo po yung pagpapatuloy. Yeah. Tapos theater arts. Theater arts. Okay po. RJ Theater Arts. Theater arts. SG Fine Arts. Kukunin niyo po ba yung chance na yun? Ako, oo. Oo. Hindi mo nakikita. Hindi daw. Hindi. So, ano yung nagpapastop sa inyo para hindi pumasok sa aviation industry? Ano ba, yung risk, kasi very risky kasi given na syempre lilipad nga, 'di ba? Pero aside doon, mahal. Ay, hindi, pag libre po. Naman. Siguro yun na lang, yung risk na lang. Risk, okay po. Para sa akin, maganda siya, pero nakadepende pa rin kasi sa tao kung gusto niya kunin. Pero para sa akin, kung like, mekaniko gusto ko, or ibang course man yung gusto ko, para sa akin, mas okay kung libre yung gawin. Para magkaroon ng open sa lahat kung sa mga gusto mag-drive. Pero kasi napakagandang opportunity siya para sa lahat. Common knowledge na para sa atin ang mga eroplano. Palagi natin nakikita sa TV at movies ang mga lumilipad na aircraft, gaya ng fighter jets at commercial jetliners. Ngunit maraming tao ang hindi nakakaalam ng mga simpleng konsepto sa aviation, gaya ng kung paano lumilipad ang mga eroplano. May 4 na forces na umaapekto sa eroplano kapag lumilipad ito. Lift. Ang hugis ng mga pakpak ng eroplano ay ginawa sa paraang nagiging sanhi na mas mabilis ang paggalaw ng hangin sa ibabaw ng pakpak kaysa sa ilalim. Ang pagkakaibang ito sa bilis ng hangin ay lumilikha ng low pressure sa itaas ng pakpak at higher pressure sa ibaba nito. Ang pagkakaibang presyon na ito ang nagbubuo ng lift na nagpapahintulot sa eroplano na mag-take off at manatili sa himpapawid. Ang lift ay combination ng pressure differential na ito at ng Newton's third law of motion, kung saan sinasabi na for every action, there is an equal and opposite reaction. Thrust, ang force na ginagawa ng engine at propeller ng mga eroplano. Ito ang tumutulak sa eroplano laban sa hangin at force of drag. Drag, ang puwersa na kumakalaban sa paggalaw ng eroplano sa hangin dahil sa pagtama ng hangin sa iba't ibang bahagi ng eroplano tulad ng mga pakpak at katawan nito. Weight, ito ang puwersa na tumutulak sa eroplano pababa dahil sa gravity ng mundo. Kapag ang eroplano ay gumagalaw, ang mga pakpak ay lumilikha ng lift. Ang mga makina ay nagbibigay ng thrust at sinusuportahan ng lift ang weight ng eroplano. Ang kombinasyon ng mga puwersang ito ay nagpapahintulot sa eroplano na mag-take off, lumipad at ligtas na mag-landing. Gusto naming mapalakas at mapalawak pa ang kaalaman ng mga Pilipino tungkol sa aviation. Naniniwala kami na malaki ang potensyal ng Pilipinas na maging aviation powerhouse ng mundo. Isang paraan upang makatulong kami sa layunin na ito ay ipinalalaganap namin ang mga oportunidad sa aviation. Alam mo ba na may institusyon sa Pilipinas na may libreng tuition para sa mga kursong pang-aviation? Ito ang PhilSCA o Philippine State College of Aeronautics. If may bago kang nalaman sa video na ito, please do subscribe at i-share mo ito sa mga kilala mong may pangarap sa aviation.